Andito na naman itong si Koke. Sa bahagi naman po natin regarding Mindanao secession o paghihiwalay ng Mindanao, tanong po ng kabataan, bakit hindi ito pinanawagan ni Rodrigo Duterte habang Pangulo pa siya? Ngayon lang niya naisip gawin ito dahil wala na siya sa kapangyarihan at nagugunaw na ang alyansa nila sa mga Marcos. Pagsalba lang ito sa baluarte nila para protektahan ang kanilang poder. Hindi niya pagmamayari ang Mindanao. Yan ang gusto nating sabihin kay Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nais silang gawing escape bunker ng mga Duterte ang Mindanao sa panahong tugisin na sila ng ICC kapag umusad ang investigasyon at nahatulan sila sa kanilang mga krimen sa mamamayang Pilipino. Imbes na humarap sa mga kaso, tatakbo pa sila palayo at paghahasik ng gulo sa bansa. Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Kung daw ng kabataan, sinong kabataan pinagsasasabi mo, Raul? Hayop no? Imaginein mo, gagamitin mo pa ang mga kabataan sa Pilipinas? Ikaw lang naman ang may gustong magtanong niyan. Diba? Alam mo ito sila, lalo na itong si Raul, diba? Ikaw ang nagre-represent ng mga kabataan sa Pilipinas? Diyos ko, maawa ka na. Maawa ka naman sa mga kabataan sa Pilipinas. Ikaw pa talaga, no? Bakit magandang ehemplo ka ba? Para ikaw ang mamuno sa mga kabataan sa Pilipinas? Bagaag lips. Sabi pa niya, hindi daw pag-aari, di ba, ni former President Duterte ang Mindanao. Sino ba nagsabing pag-aari niya yun? Kailan sinabi ni Tatay Digong na pag-aari niya ang Mindanao? Bupuls! Kung ano-anong pinagsasabi mo sa Mindanao, Diyos ko, kayo, no? Kayo ang sumisira sa imahe ng Mindanao. Kasi kung hindi dahil sa inyong mga hinayupa, kayong recruiter kayo, no? Kayong mga rebelde kayo at mga makakaliwang grupo, hindi sana masama, no, ang tingin sa Mindanao ng mga tao. Wala no? Nang re-recruit kayo, dinadala nyo pa sa bundok. 'Di ba? Kayong mga makakaliwang grupo kayo, nangungulekta pa kayo ng pera sa mga negosyante sa Mindanao. 'Di ba? Nang huhut-hut kayo. Nang aagrabyado kayo ng mga kapwa nating Pilipino. 'Di ba? Kung sino makaasta, diba? Ikaw ang representative ng mga kabataan. Pag-sure! At anong sinasabi mong ihiwalay ni Tatay Digong ang Mindanao para to escape, di ba? Para magtago. Para hindi madakip ng ICC. Sino tinatakot mo? Di ba? Sobrang napaka-ipokrito talaga nito nila mga lods. Kasi sinasabi nila na mahal, di ba? Kumbaga, concern lang daw sila sa mga Pilipino. Di ba? Parang pinapakita nila, sila daw ang totoong makabayan. Makabayan ba yung pinapapasok niyo yung mga dayuhan at ipapadakip niyo ang mga kapwa natin Pilipino? Saan ang makabayan doon, hunghang? Believe na believe kayo sa ICC, believe na believe kayo sa mga dayuhan. Di ba? Napaka-ipokrito nyo. Kapit tuko naman kayo.